serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, nagsagawa ng inspeksyon sina Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. nitong Martes, kaugnay ng 13.3 bilyong pisong halaga ng ilegal na droga na nakumpiska sa isang drug bust sa barangay Pinagkrusan, Alitagtag, Batangas. Ang drug bust ay pinangunahan ni Police Captain Luis De Luna noong Lunes, Abril 15. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na 2 tonelada ng nakumpiskang ilegal na droga ay nagpositibo sa methamphetamine hydrochloride o shabu. Ginawaran ni Abalos ng spot promotion si De Luna mula sa pagiging captain patungo sa pagiging major. Narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at pagsagot sa ilang mga katanungan ng media sa naturang kaganapan. Nandito nga tayo dahil andito tayong lahat dahil merong para makita at mapakinggan at makakuha ng report tungkol sa itong nangyari na pagkahuli nitong kalaki-laki na shabu na shipment. Ang estimate baka umabot ito ng 1.8 tons. So, ang ibig sabihin, ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. But hindi lang ito. Meron na tayo as of today, ang huli natin is already 13.2, 13.3 tons. So, patuloy talaga. Marami talaga tayong nahuhuli. At this is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng mga operation that nakahuli tayo ng kalaki-laki na 1.8 tons. Sa ngayon, just to give you a status report, as you can see,
ang ginagawa ngayon, iniimbentaryo talaga kung gaano kadami itong nahuli na meth. Nakapag-test na ang PNP, tinest na yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency. Ibig sabihin, yung mga pinanggalingan, kung saan pa yung mga, kung saan nanggaling, kung saan sinakay, anong origin, ngayon ay iniimbestigahan pa lang. Kaya the operation is ongoing at pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan together with the attached agencies ng PDEA and the Dangerous Drugs Board, lahat we're working together para mabuo ang kaso rito, malaman talaga natin kung saan dinaan itong shipment ng shabu na ito. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Ngayon, yung ruta kung saan nanggaling yun, ngayon pinag-aaralan pa natin at inimbestigahan pa. Alright? Okay. Any questions? Mr. President, Hello. good afternoon. Good morning. Yes, sir. Sir, ano po yung instruction nyo sa ating mga law enforcement agencies like PNP and PDEA? Kasi with this apprehension, tila hindi natatakot ang mga drug syndicate na i-transport ang mga illegal drugs kahit may mga checkpoint. Babala nyo na lang din po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang illegal drug activity sa bansa. Thank you. Well, kailangan rin maintindihan, ang mga drug syndicate, pagka nahulihan, parang cost of doing business nila yan eh. Nakakasama na sa kalkulasyon nila. Once in a while, mahuhuli tayo. Pero malaki pa rin ang kita. So, tuloy-tuloy lang. We cannot, there is no, tinatawag na one single answer tungkol dito. There's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayod. We have to operate. We have to gather intelligence. We have to coordinate with Interpol. We have to coordinate with intelligence and drug agencies of other countries around, of ASEAN, of Asia, kung saan man nanggagaling. Because this is an international crime. So we have to there is no other solution but to keep doing this. Na kung pasok sila ng pasok hanggang it is not para magawa, napakahirap magpasok ng drugs sa Pilipinas, wag na natin gawin, dadali natin sa ibang lugar. That is the situation that we are hoping to achieve. Pero the only way to get that is to continue to prosecute the drug war but well within the law, so that the cases can be filed, then the syndicates can be identified, the guilty parties can be arrested and eventually imprisoned. And that is the point of this what we are doing. That's the only way to approach it. Pahirapan talaga yan. Tignan ninyo, tayo nasa Pilipinas, tignan ninyo ang problema. Sabihin na lang natin, kasi wala tayong resources, wala tayong funding na masyado. Tignan ninyo kahit yung mga mayayaman na bansa sa Amerika, sa Europe, gaano ka trilyon na dolyar ang kanilang ginagastos na meron pa ring drug problem. Kaya tayo, ganun din, wala tayong mga ibang pwedeng gawin kung hindi, sige lang ng sige, just keep going. Ang kapulisan naman natin is nasanay na rin sila at alam na rin nila kung paano ang sistema kuminsan. Kaya ino-operate, basta we just keep operating and keep gathering intelligence, and that's the key to bringing down the activities of the drug syndicates dito sa Pilipinas. Babalan nyo, sir, sa mga drug syndicate. Ano? Yung babalan nyo po
sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano? Ay, hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Thank you, sir. Good morning, Mr. President. Sir, what's your, will the government po change tactics in this government war on drugs following this incident? And are you alarmed by this biggest drug haul in the country? No, quite the contrary. Why will we change? Look at the success that we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, the many, many tons that we have already seized. So it's much more than it has been in the past. So it is the most successful approach to the drug war so far. So why will we change it? We won't change it. We'll continue to do what we are doing. Of course, I cannot explain to you the details of what we are doing, but we will continue to do what we are doing. And that's the reason I think that so far we have been able to see such a big amount of generally shabu or methamphetamine. Yeah, so we'll just keep going. We'll just keep doing what we're doing. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang ika-50 anibersaryo ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP at lumahok sa isang presidential forum. Ang FOCAP Presidential Forum na ginanap sa Manila Hotel sa Maynila ang sumunod matapos ang huling pagtitipon ng naturang samahan 9 na taon na ang nakakalipas. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga mamamahayag sa pagtataguyod ng pananagutan at pagbibigay ng tamang impormasyon sa gitna ng paglaganap ng mga pekeng balita. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Excellencies of the Diplomatic Corps, the Foreign Correspondents Association or FOCAP, President Gerly Linao, officers and members of Foreign Correspondents Association of the Philippines, my fellow workers in government who are here with us this afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests, good afternoon. This luncheon is I would say, very profound moment for me on a personal and on an official level. Your first guest to this luncheon was my father 50 years ago. 5 decades later, I stand here and I address you as president to celebrate the golden anniversary and carry on the legacy of this important media tradition. As president, I will seek this forum not only to explain our policies, but to renew my vow to what I deeply believe in, that the president's role is to defend press freedom and not lead in destroying it or demeaning its practitioners. It is my duty for which I ask no special favor, but only fairness, which every citizen, be he the leader of the land or a tiller of the soil, deserves from the fourth estate. Unlike many of my predecessors, I do not seek collaboration, for that implies a surrender of your independence. I am of the opinion that national interest is better served by a press that is critical, rather than a press that is cooperative. It must have the untrammeled freedom to do its work, not just to arm the citizenry with the truth, but also to deepen discernment in this age of mass disinformation. In fact, this has been the hallmark of FOCAP's relationship with the presidency and the government for this last half-century. Not compromising your principles has allowed you to live up to the public trust in a manner that is fair but nuanced, balanced but critical. The principal role of the press is not to applaud those who govern, but you hold us accountable without holding back and giving praise to those who deserve it and providing criticism for those who deserve that. Along with the stance is our collective goal of protecting the welfare and lives of journalists. This administration remains committed to bringing justice to the members of the press who were slain in the line of their noble duty.
Rest assured that this government, through the Presidential Task Force on Media Security, is always on top of ensuring a safe environment for media practitioners in the country. It is in this spirit that I come here today, to render a candid report and exchange ideas on matters that affect the country. I stated at the start of my administration that we would not yield 1 inch of territory to any foreign power. In recent years, the Philippines has been at the receiving end of illegal, aggressive, and irresponsible actions in the West Philippine Sea. It is crucial that the media, including the members of FOCAP, to continue to expose these actions that not only threaten the peace and stability of the region, but also undermine the rules-based order that has underpinned global development and prosperity over the previous century. We must do everything to defend our sovereignty, exercise our sovereign rights and jurisdiction, and uphold our national interests. We also continue to seek and strengthen mutual partnerships with like-minded neighbors, friends, and allies to promote peace and ensure stability in the region. Having said that, the rule of law and global consensus are our greatest tools in securing our maritime territory. So while our nation faces its own trials, we remain deeply concerned about the ongoing humanitarian crisis in Gaza, and despite the geographical distance, our country is not spared from the impacts and shocks that the conflict provides as we continue to experience food and energy insecurity, along with the challenges in the global supply chain and continuing rising inflation. We continue to hope for a comprehensive, just, and lasting peace in the region for the safety and security of affected families, some of whom are Filipino. Allow me also to reiterate that the International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines, as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. This administration's concept of the anti-illegal drugs campaign has also been transformed as we are focusing more on prevention and rehabilitation. Under the banner of Bagong Pilipinas, we are steadfast in adhering to our shared mission of advancing the welfare of Filipinos and nurturing a truly free and safe environment for all journalists. Once again, congratulations. Happy Golden Jubilee, FOCAP. Thank you very much. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat. Mabuhay. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Samantala, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga mamamahayag na gawin lamang ang kanilang trabaho ng walang pag-aalinlangan. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagiging kritikal ng mga mamamahayag sa bansa sa pagbibigay ng impormasyon. Anya, walang dapat makahadlang sa mga miyembro ng media sa paghahatid ng katotohanan sa publiko. Unlike many of my predecessors, I do not seek collaboration, for that implies a surrender of your independence. I am of the opinion that national interest is better served by a press that is critical, rather than a press that is cooperative. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na nakatuon ang kanyang administrasyon para protektahan ang kapakanan at buhay ng mga mamamahayag. Sa kanyang talumpati sa ika-50 anibersaryo ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, sinabi ni Pangulong Marcos na trabaho ng media na habulin ang may pananagutan ng hindi nasasakripisyo ang pagpupugay sa karapat-dapat. Dahil dito sinabi ni Pangulong Marcos na nakaantabay ang gobyerno na sumisiguro sa kaligtasan at proteksyon ng mga ito sa pamamagitan ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS. The principal role of the press is not to applaud those who govern,
but you hold us accountable without holding back and giving praise to those who deserve it and providing criticism for those who deserve that. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pagbibigay ng malaya at ligtas na lipunan para sa mga mamamahayag sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, tapat ang kanyang administrasyon sa pagpapatibay sa malayang pamamahayag at pagbibigay ng hustisya sa mga miyembro ng media na pinaslang habang ginagawa ang tungkulin sa bayan. Along with the stance is our collective goal of protecting the welfare and lives of journalists. This administration remains committed to bringing justice to the members of the press who were slain in the line of their noble duty. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blodes. Igigiit ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa oras na may masawing Pinoy servicemen sa West Philippine Sea o WPS. Binigyang diin ng Pangulo na anuman ang posisyon sa oras na may masawing servicemen ay pag-atake na ito sa Pilipinas. Well, as long as they have actually caused casualties and has killed the servicemen, whatever their designation are, whether they're merchant marine or Coast Guard or actual gray vessels or Navy vessels, it does not matter. That is an attack on the Philippines by a foreign power. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Binantayan at binuntutan ng China Coast Guard o CCG ang Philippine Research Vessel na BRP-H Ventura at BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard habang naglalayag ang mga ito patungong Bajo de Masinloc. Ibinahagi ni American Maritime Security Expert na si Ray Powell ang naturang pangyayari sa kanyang social media platform na X na dating Twitter. Sinabi ni Powell na huminto ang paglalayag ng Philippine vessels ng tinatayang 8 oras sa 35 nautical miles mula sa coastline ng Luzon. Malapit ito sa kontrobersyal na 9-dash line ng China. Hinarangan anya ng CCG ang pagdaan ng BRP-H Ventura at escort nito na BRP Gabriela Silang patungo sa assigned hydrographic area sa hilaga ng Scarborough Shoal. Sa kabila nito na ipagpatuloy pa rin ang paglalayag ng Philippine vessels patungo sa Bajo de Masinloc habang binubuntutan ng Chinese Coast Guard vessels. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, naniniwala ang isang ekonomista na makatutulong ang investment pledges sa isinagawang trilateral summit na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu na umabot sa $100 bilyong ang investment pledges sa summit. Nakaplano anya ito para sa mga pangunahing serbisyo at pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino at inaasahang makakatulong para sa paglaban sa kahirapan. Itong mga investment na ito, pledges na ito, makakaroon to ng epekto over the long run dito sa mga concerns nito. Samantala, sinabi ni Batu na malaki ang magiging kontribusyon ng isa sa popondohang Luzon Economic Corridor para sa pag-unlad ng ekonomiya sa bansa. Mahigit 50% anya ng populasyon ng bansa ay mula sa Luzon at higit 60% na ang kontribusyon ng Luzon sa gross domestic product ng bansa. Kaya napakahalaga na magkaroon ng mga tuloy-tuloy na sustained investments sa parting na ito ng ating bansa dahil napakaraming kababayan natin na maapektuhan. Nandiyan na halimbawa yung mga projects related sa infrastructure, sa ating supply chain. At very obvious dito na tinatarget dito is halimbawa pagka naisaayos yung supply chain natin,
posible na maibaba nito ang presyo ng mga bilihin, particularly sa pagkain. So makaka-address ito doon sa issue ng inflation. Nandyan din yung sa jobs and employment kasi itong mga infrastructure projects nito, makakalikha po ito ng maraming trabaho. Ang ekonomista na si Dr. Michael Batu. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nakatutok si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa serbisyo sa bayan at anya itong panahon at walaan niya itong panahon sa anumang intriga. Ito ang reaksyon ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, kasunod ng mga lumalabas na issue kaugnay sa Pangulo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Gadon na sa mga hakbangin ng Pangulo ay tumaas ang gross domestic product ng Pilipinas na pinakamataas sa Asia. Ang inflation rate anya ay umabot ng 2.8% noong Enero at Pebrero. Ibig sabihin anya na solusyonan ng administrasyon ang pagtaas ng presyo. Noong panahon ng pandemic, umabot pa yan ng 11 to 12%. Bagsak na bagsak noon Sa loob lamang ng isang taon at kalahati ay naibangon yan ni Presidente. Sinabi pa ni Gadon na matagal nang naranasan ng Pangulo ang mabibigat na intriga ng pamilya kaya hindi na niya alintana ang personal na mga pambabatikos. Baliwala yan dahil for 37 years, dinanas na nila ang pinakamatinding sipa, sampal, batok, lahat na. Si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP umapela na huwag idamay ang kanilang organisasyon sa politika. Ang pahayag ay ginawa kasunod ng pag-udyok ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na talikuran ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa gitna ng iringan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Umapela si Philippine National Police o PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo na huwag nang idamay ang kapulisan sa mga usaping politikal. Ang panawagan ay ginawa ni Fajardo kasunod ng pag-udyok ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa AFP at PNP na talikuran ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng iringan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Fajardo na walang nakikitang dahilan ng PNP na bawiin ang suporta at katapatan ng kanilang hanay sa Pangulo. Giit pa ni Fajardo, walang basehan ang naturang mga panawagan para alisan ng suporta ng kapulisan ang mga opisyal ng pamahalaan na iniluklok ng sang-ayon sa konstitusyon. Kaugnay nito ay muling nilinaw ng naturang opisyal na ang katapatan ng PNP ay nasa taong bayan at duly constituted authorities. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang iba't ibang lokalidad sa Pilipinas na nanalo sa Tourism Champions Challenge o TCC ng Department of Tourism o DOT. Ang pagkilala ay iginawad sa isang seremonya sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City, Lunes, Abril 15. Ito ay bilang bahagi ng pangako ng administrasyon na palakasin ang industriya ng turismo at tourism governance sa Pilipinas. Ang TCC ay inilunsad ng DOT noong nakaraang taon bilang pambansang kampanya na nagbibigay ng insentibo sa tourism development ng mga lungsod at munisipalidad sa bansa. Nakilahok sa TCC ang mahigit 1,400 miyembro ng League of Municipalities of the Philippines o LMP at mahigit 100 alkalde ng lungsod upang magmungkahi ng mga proyektong pangturismo. Ito ay upang mapalago ang ekonomiya sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. For Tourism Secretary, Secretary Cristina Frasco, the TIESA Authority Chief Operating Officer Mark Lapid, and ang lagi naming kasama pagka napupunta kami rito sa bandang CCP, PICC, ang butihing Mayor ng Pasay City, Mayor Imelda Calixto Rubiano, at ang lahat ng mga
naging winner dito sa ating Tourism Champion Challenge. Congratulations sa inyo lahat. At maraming salamat sa inyong lahat dahil ipagmamalaki ninyo ang kagandahan hindi lamang ng lupa ng Pilipinas, kung hindi ang kagandahan ng loob at ugali ng Pilipino. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, good afternoon. Let me greet you in the same cheerful manner we Filipinos have been welcoming our guests to make them feel at home right away. Mabuhay. It has been said that a successful tourism program must possess 5 essentials. As ACE or ACES, accommodation, accessibility, activities, amenities, and attraction. Today, we can add another A to that, awards. Because if we want our tourism industry to attract more MIC or yung MICE, tinatawag, or meetings, incentives, conventions, exhibitions, we must first entice them with a different set of mice. And we have redefined it for the purposes of explaining that. Ngayon, mice are merits, inducements, commendations, and entitlements. This challenge to elicit creativity will magnify the magnetism of Philippine tourism is a step in that direction. So I would like to congratulate the Department of Tourism for striking a rich vein of talent and tapping various stakeholders for innovative ideas that will energize and enhance tourism development in our country. For indeed, the best way to draw crowds is to crowdsourcing ideas and how to bring them in. The response to this Tourism Champions Challenge, I have been told, has been nothing less than overwhelming. Taken together, the submissions form one impressive catalog of creativity and innovation. It is also heartwarming to note that these are not mere proposals anymore, but they are existing projects of proven value and that have already shown unqualified success. This is the way tourism should be developed in our view. Like economic growth, not relying on trickle-down, but built from the ground up. You and I are all aware that we are in the midst of a great travel resurgence, which must be met with our own tourism renaissance. That is why we have been modernizing our airports, from Clark to Cebu. Soon we will bravely unravel the newly improved Manila International Airport, Laguindingan Airport, the Bohol Airport are all in the pipeline now. We have also been upgrading our seaports, paving more roads to tourism spots. We are investing in the upskilling of our human resource that is the linchpin of any hospitality business. And when our friendliness is matched with our fabulous sites, it is the perfect combination. It is hard to beat. We are world class. We have sun. We have sun, we have sea, we have surf and shopping, add na rin, sama na rin natin, masarap na pagkain, mga piyesta, at saka pag-enjoy. By themselves, these are wonders already to behold. And in their natural unfiltered state, they are already picturesque. That doesn't require Photoshop para pagandahin pa. In fact, travelers' reviews are one in raving that our islands are so enchanting that no prose nor photo can adequately capture the true beauty of the Filipino countryside. Nevertheless, this should not make us complacent. We must work harder to make our country stand out amidst a very competitive market. We have to build better, more tourism facilities and infrastructure, step up our marketing drive, and rev up training. We have to open up more tourism areas so we can have a diversified and a dynamic portfolio that can drive up interest before a wider clientele. In 2023, we welcomed 5.5 million inbound tourists, 100% jump from the previous year. This year, the DOT has targeted 7.7 million inbound tourists, backed by the arrivals surpassing 1.2 million in the first 2 months
of 2024, the DOT has expressed optimism in sustaining the gains that we have made. But we would all be very happy if we can breach this target again, like we did last year. Make no mistake about it, the world is ready to love the Philippines. And when I say that, for all of us here who live in the Philippines, have been traveling around the Philippines, we know how beautiful the Philippines is. We know that it does not matter where our visitors come from. We can show off with great pride the Philippines. But I must tell you, for somebody who talks to many other nationalities from around the world, what really brings the travelers here, that really brings the tourists here, are certainly the beautiful sights, certainly the fun activities, certainly the great facilities. But the most important part of it is the Filipino, the heart of the Filipino, that we show the love of the Filipino, that we show even strangers who we have never met before and will no longer meet after they have come here. But ganyan talaga ang ugali ng Pilipino. Ganyan talaga ang ugali natin dito sa Pilipinas. At yan ang pinakamalaking sa aking pagpalagay. Yan ang pinakalaging hinahanap ng mga turista na pumupunta dito sa Pilipinas. How many times have you heard it? Come to the Philippines, it's a beautiful country, but come for the people. So let us highlight not only the beauty of the Philippines, not only the physical wonderment that they will find when they come here, but that warmth, that affection, the love that Filipinos always bring to their relationship. We show the world that we have long been ready to love them back. Today, our LGU tourism champions have proven equal to that challenge. With these merits in mind, the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone authorities approved the grant of an additional 5 million pesos for each winner to the funding support that we have garnered under the Tourism Champions Challenge. We are doing this because it is a very, very good policy to invest in success. So make the most of it. Make the Philippines proud. Make the Filipinos proud. Each winner deserves this additional reward towards building infinite capabilities to make everything better. It is also reaffirmation of my belief that local governments are our indispensable and active partners in national development. Be assured that we will match your industry, equal your dedication, and complement your work. The national government will build more infrastructure, implement tourism-friendly policies, and arouse interest from global audiences. As we move forward with optimism in our heart, let us commend Secretary Cristina Frasco, the Department of Tourism, and the TIESA for doing exemplary work on these games. They have fostered a conducive environment for creative and innovative tourism through this initiative, which meets one overriding objective. Sa bagong Pilipinas, mas maraming bisita ang darating at pasasayahin. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Lawag Environmental Management Bureau sa Region 1, nangaral sa mga estudyante at faculty members kaugnay sa solid waste management sa Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Inadalan ti Environmental Management Bureau Region 1 baben ken Environmental Monitoring Officer Rach Vic Franco ken koordinasyon iti menro dagiti estudyante ken faculty member iti Elite Nueva Era Ilocos Norte. Dedicate baben ti Information, Education and Communication wenno IEC campaign by the Ecological Solid Waste Management. Gagem di dalaw turo amay tandudo ti panagaypay ti puot may nagiti umiso apan nakamanihir ti basura. Nangrunakit at dati partisipasyon dagiti 8 apagadalan. Segon ti EMB, may pasingkit ka dagiti agtutupo ang marwatan dati adal ngagbalin a responsable iti aglawlaw. Kang runaan nga indasar at tubiko ni Mr. Franco dagiti provision ti Republic Act 9003 wenno Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Nadagamat ti panaglalasin dagiti basura, approaches to solid waste management, kinapatag ti waste segregation, composting ideas para iti marunot a basura, health and environmental hazards iti san nga wiso apan nagibileng ti basura, penalties ken tadto mapay. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. 4-day work week nagsimula ng ipatupad sa 3 lokal na pamahalaan ng La Union dahil sa nararanasang sobrang init na panahon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nang rugin na may patungpal iti Kalman Abril 15, ti compressed work week kadagiti opisina ti lokal a gobyerno ti Kaba, Luna ken Baknotan La Union. Amin a transaksyon ket manipod Lunes aginggat Huwebes laeng, alas 7 ti bigat aginggat alas 6 ti malam. May basar iti waragawag dagiti nadakamat nga LGU, gapo daytoy iti nakaro a kinabara ti panawen a mapaspasaran ti entero a probinsya. Tarigagay met ti pamilin a masalwadan ti salunat dagiti opisyal ken empleyado ti munisipyo. Kastamoten ang makasalimot met ti lokal a gobyerno iti enerhiya nguno kuryente. Nupay kasta, sa nakaraman iti 4-day work week dagiti opisina responsable iti emergency response, seguridad, trapiko, merkado, sanitasyon, salunat, kenda dumapay a frontline offices gapot agtalined ti normal nga operasyon dagitoy. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. Mahigit 4,000 individual nakakumpleto ng technical driving course ng libre sa ilalim ng programa ng Land Transportation Office sa Region 7. Ang detalye ng balitang ito mula kay Angelita Hapal. Mukabat sa 4,766 ka mga individual ang nakahuman sa Theoretical Driving Course kung TDC nga libreng gitanyag sa Land Transportation Office sa Central Visayas sa unang quarter sa tuig 2024. Matod ni LTO 7 Regional Director Glenn Galario, dakong tabang sa kalampusan sa programa ang padayon nga pagkigtambayayong sa LTO nga tunas sa mga LGU aron nga mahatagan og libreng TDC ang ilang mga konstituwente. Sa mga LGU nga ni-avail sa libreng TDC, kinadaghanan niini ang nagikan sa lalawigan sa Siquijor, pinaagi sa gipahigayong Bagong Pilipinas Servicio Fair, samtang ang uban nagikan sa mga lugar sa lalawigan sa Sugbo. Matod pa ni Galario nga tumong nila nga maedukar ang mga nagpuyo sa mga lagyo nga mga dapit kabahin sa mga requisitos nga angayan nilang makomply aron nga makabaton sila og driver's license hilabi na sa pagdrive og motorsiklo nga mao'y gamit kaayo sa ilang transportasyon. Nasayran nga niadtong tuig 2023 mokabat sa 9,292 ang hatagan og TDC certificate sa LTO 7 sa sasamang programa niini. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Angeli. Yan ang ulat mula sa Cebu. Samantala, dumako naman tayo sa Borongan. Ilang grupo ng mga kabataan sa Borongan, Eastern Samar, suportado ang Bloomberg Youth Climate Action Initiative ng syudad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Nagpakitin suportaan pero ang mga kabataan ng syudadhan Borongan ngadhan Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Initiative han City Government. Inin kataliwan mag-anunsyo City Mayor Dayan Agda ngan Borongan inapili ko mo recipient han Youth Climate Action Fund han sabing organisasyon nga may panuyong maghatag hin technical and financial assistance nga daha sa kagatos nga mga syudad habugos nga kalibutan para maaktibar ang youth-led climate solutions. Ang Borongan in kausahan San Francisco Camotes Island nga amon duha nga government unit nasod nga napili maging beneficiary hiton grant han Bloomberg. Di nakatalaan ang syudad nga makakarawat hin $50,000 nga mobilization fund nga magagamit para makadisenyo nga ma-implement iton climate resilience projects. Ang sabi nga mga kabatanunan inagaghat nga dahan mga igkasi kabataan nga magpakita gihapon hiton ira suporta. Tikang mediha syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, groundbreaking ceremony sa itatayong municipal building at fishport facility isinagawa sa St. Bernard. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Formal na ang gagipay-gayo ng groundbreaking ceremony sa proyektong two-story municipal building o fishport facility sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte niatong Biyernes, Abril 12. Gipangunahan mismo ni Municipal Mayor Edito Mulig ang kalihukan, kauban si Provincial Governor Damian Mercado o mga opisyalis sa lungsod. Gipondohan ang maong mga proyekto og 177 milyones pesos sa LGU pinaagi sa Land Bank of the Philippines diin ang 147 milyones pesos sa municipal building samtang ang 30 milyones pesos sa fishport facility. Kanduman nga una nang gibutiyag ni Mulig atol sa public forum ni atong Enero 30 nga nakahatag ni ini og inspirasyon sa pagkonsidera sa maong mga proyekto sa Department of the Interior and Local Government kundi DILG Secretary Attorney Benjamin Abalos Jr. Di nagingon nga ngayon unahon ang pagpaayos sa munisipyo ug ang proyekto nga makahatag og revenue sa lungsod. Ang ngayon masayran nga gikatakdang sugdan ang konstruksyon sa naasoy nga mga proyekto sudning buwan sa Abril. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, isang ina hinuli dahil sa pagbenta ng mga online sexual show ng 2 menor de edad na mga batang babae. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Malampusong nasikop sa iniusang puwersa sa NBI Anti-Human Trafficking Division o mga operatiba sa NBI 10 uban ang NBI Digital Forensic Laboratory pinaagi sa warrant to search, seize and examine online data ang usa ka inahan nga si alias Julie, 27 anyos og lumulupyo sa San Luis, Hingoog City, Misamis Oriental tungod sa pagsupak sa Republic Act 11930 niadtong Abril 12 ning kasamtangang tuig sa may alas 10:30 ang taknas buntag. Sumala pa ni Attorney Patricio Bernales Jr., Regional Director sa NBI 10. Ang mao nga inahan nagabuhat og online sexual shows pinagi sa ihang duha ka mga minor de edad nga mga anak mga batang babae nga nagpangidaron og 6 anyos o 8 anyos og iya kining ibaliga sa online sa kantidad nga 500 pesos hangtod sa 10,000 ka pesos. Dugang pa ni Attorney Bernales nga ilan lang gipasakahan og kaso ang suspects paglapas sa RA 11930 or Anti-Usik and Usaic Law, RA 11862 Anti-Trafficking in Person Law, RA 7610 o Rape by Sexual Assault.
Sa kasamtangan, ang duha ka mga anak nga mabay sa suspek apil ang ihang usa ka tuig nga anak nga lalaki ang naa na karon sa kustudiya sa DSWD-10. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kukoy Milina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Groundbreaking ceremony para sa 72.7 milyong piso na housing project. Pinangasiwaan ng lokal na pamahalaan at ng National Housing Authority sa Zamboanga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Yang que basa el gobierno local de Zamboanga y National Housing Authority con el groundbreaking ceremony del SICA Talisayan Housing Project na ciudad de Zamboanga recientemente. El proyecto tiene anchor de más de 33,000 metros cuadrados y alcanza más de 72.7 millones de pesos. Objeto del proyecto para darle casa na 309 informal settler families o ISF na Talisayan y otros cerca mga barangay. El gobierno local ya dona con el propiedad, mientras el NHA ya developa con este para na magkakaserías con el mga beneficiario. El proyecto ta esperanza que acaba dentro de 330 días. Desde la ciudad Zamboanga, este si Justin Bularon para la Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Illegal na operasyon sa transportasyon o color room sa Lanao del Norte, inaksyonan ng lokal na pamahalaan ng lalawigan at ng Land Transportation Office. Mula sa Zamboanga, dumako naman tayo sa Iligan. Ang report na yan sa pamamagitan ni Alwidad Basher. Ang lokal nga kagamhanan sa Lanao del Norte o ang Land Transportation Office mihimo na og aksyon batok sa illegal nga operasyon sa mga transport groups o kolorom sa tibok probinsya. Usa ka tigum ang gihimo sa hinuusang ahensya sa gobyerno aron mahatagan og dinaliang aksyon ug solusyon ang problema sa mga operasyon sa transportasyon sulod og gawas sa probinsya. Kini nga tigum gipahigayon karong bag-o lang sa mga adlaw na nilabay sa tubod Lanao del Norte. Sa apila naghihimo sa sangguniang panlalawigan, pinanguluhan ni SPM Lyndon Lim Abukay, Chairman sa Committee on Transportation and Communications, ang ilang panawagan sa tanang ahensya sa gobyerno. Lakip na ang mga buhatan sa matag lungsod nga mosalmot niini nga butang tungod kay ang kooperasyon importante sa matag usa. Dugang ni Abukay, tinguha niini nga maugtang ang iligal nga operasyon sa mga kolorom sa tibok probinsya. Samtang ang Land Transportation Office Chief Malik A. Sultan ni hataw kasiguruhan sa ilang aktibong kooperasyon ug partisipasyon niining aksyon sa PLGU Lanao del Norte. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, yan na ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news. Sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Ihatid sa atin na ating kasama na si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa Balitang Negosyo at Kalakalan.
Binawi na ng Department of Agriculture o DA ang import ban sa domestic at wild birds mula Belgium at France. Magugunitang ipinatupad ang ban upang mapigilan ang pagkalat ng bird flu sa bansa. Ipinag-utos na ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang pag-alis ng import ban sa mga produktong tulad ng poultry meat, day-old chicks, eggs at semen. Inilabas ni Tiu Laurel ang kautusan noong Abril 11 matapos makatanggap ang DA ng mga ulat na walang karagdagang bird flu outbreak sa Belgium magmula noong Pebrero 21 at sa France buhat noong Pebrero 24. Ang infections ng highly pathogenic avian influenza H5N1 strain ay iniulat sa Belgium at France na magkasalo ang border noong nakaraang taon. Epektibo ang pag-alis ng import ban noong Abril 11 makaraang lagdaan ang memorandum orders. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, bumilis ang paglago ng bank lending ng Universal at Commercial Banks noong Pebrero. Ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa datos na inilabas ng BSP, ang outstanding loans ng mga bangko maliban sa mga inilagay sa reverse repurchase facility ng Central Bank ay tumaas ng 8.7% mula 7.8% noong Enero 2024. Ang outstanding loans na inisyu ng UKBS ay nagkakahalaga ng 11.6 trillion pesos mula 11.5 trillion pesos noong Enero at 10.6 trillion pesos noong Pebrero ng nakaraang taon. Ayon sa BSP, ang outstanding loans to residents net of RRPs ay tumaas ng 8.7% noong Pebrero mula 7.8% noong Enero, habang ang outstanding loans to non-residents ay lumago ng 6.5%, makaraang tumaas ng 9.8% noong Enero. Tumaas din ang pautang mula sa o para sa production activities ng 6.8% mula 5.9% sa naunang buwan. Ayon pa sa BSP, pangunahing dahilan ng pagtaas ang mas mataas na pautang sa key sectors tulad ng real estate activities na may 11.6%, electricity, gas, steam at air conditioning supply na may 11.2%, wholesale and retail trade at repair of motor vehicles and motorcycles na may 7.1%, transportation and storage na may 21.1% at manufacturing na may 5.9%. Lumago rin ang consumer loans sa mga residente ng 25.2% noong Pebrero na kapareho ng rate noong Enero sa likod ng patuloy na pagtaas sa credit card at motor vehicle loans. Samantala, ang domestic liquidity o M3 ay lumago ng 5% sa 16.9 trillion pesos noong Pebrero 2024 mula 6% noong Enero. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, posibleng makapag-ambag sa mas mabagal na M3 growth ang pag-i-issue ng 5-year retail treasury bond noong nakaraang buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, tumaas ang kumpiyansa ng mga consumer sa first quarter ng taon, subalit bumaba ang sa mga negosyo. Ito ay ayon sa survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa isang virtual briefing, sinabi ni BSP Department of Economic Statistics Senior Director Redentor Paulo Alegre Jr. na lumitaw sa resulta ng first quarter 2024 Consumer Expectation Survey o CES and Business Expectation Survey o BES na tumaas ang consumer sentiment, kung saan ang Overall Confidence Index o CI ay naging less negative sa negative
10.9% mula negative 19% sa fourth quarter ng 2023. Ayon kay Alegre, ang tumaas na kumpiyansa ay dahil sa mataas o mas malaking kita, pagkakaroon ng mas maraming trabaho at karagdagang miyembro ng pamilya na nagtatrabaho. Aniya, sa first quarter, ang mga consumer ay nabawasan ang pag-aalinlangan sa pagbili ng malalaking items. Tumaas din ang porsyento ng mga kabahayan na may utang at ipon. Gayunpaman, sinabi ni Alegre na ang consumer sentiment sa second quarter at sa susunod na 12 buwan ay humina, kung saan ang CI ay bumaba sa 2.7% at 13.4% mula 5.6% at 15% ayon sa pagkakasunod sa fourth quarter 2023 survey round. Ang mas mababang kumpiyansa ay dahil sa inaasahan ng mga consumer na mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga produkto, kakaunting trabaho at mas mababang kita. Para sa BES, ang CI ay bumaba sa 33.1% mula 35.9% sa fourth quarter ng 2023. Ang pagbaba ng kumpiyansa ng mga negosyo sa first quarter ay dahil sa inaasahang post-holiday decline sa demand para sa goods and services at pagbagal sa business activities, tuloy-tuloy na inflationary pressures mula sa mas mataas na presyo ng pagkain at langis at ang epekto nito sa ekonomiya, mahigpit na kompetisyon at ang masamang epekto ng El Nino sa agriculture sector. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Maagang magkakasagupaan ang reigning champion San Beda University at Champang National Collegiate Athletic Association o NCAA na mga koponan sa kanilang pagbabalik aksyon sa 2024 PhilOil Eco-Oil Pre-Season Cup na nakatakdang magbukas sa Mayo 11. Pangungunahan ng Red Lions ang 18 koponan na kasali sa liga na kinabibilangan din ng 8 koponan mula sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP na pinangungunahan naman ng reigning champion De La Salle University. Ang NCAA Season 99 champions na San Beda ay isa sa mga paboritong manalo ng torneo kung saan ipaparada ni head coach Yuri Escueta ang kanyang ipinagmamalaking bagong player na si Brian Sajonia, kasama pa ang mga veteranong players na sina James Payusing, Yuken Andrada at Jomel Puno. Sa kabilang banda, ang Green Archers naman ay aasa kina UAAP Season 86 Most Valuable Player Kevin Kembao, Jonel Policarpio at Mike Phillips. Samantala, ang defending PhilOil champion na University of the Philippines ay uhaw na mapanatili ang kanilang titulo kung saan mangunguna sa koponan sina JD Kagulangan at Francis Lopez. Ang mga koponan ay igugrupo sa kanilang pinanggalingang liga at maglalaban-laban ng isang beses at ang top 4 teams na may pinakamagandang record ay aabanse sa crossover playoffs. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ni 3-time Premier Volleyball League o PVL Most Valuable Player Tots Carlos ang ilang players na nagnanais na maglaro sa ibang bansa kung saan isinaling niya ang kanyang pangalan sa 2024 Korean V-League Women
o Women's Asian Quota Draft. Isa si Carlos sa 3 Pinay na sinama ang kanilang pangalan bilang mga aplikante na inanunsyo ng KOVO o Korean Volleyball Federation kasama sina Mylene Paat at ng Cherry Tigo at MJ Phillips. Ito ang unang pagkakataon ni Carlos na makapaglaro sa ibang bansa pagkatapos tulungan ang Creamline Cool Smashers na makakuha ng 4 na kampyonato at 3 runner-up awards sa PVL habang humakot ng ilang individual awards. Si Paat naman ay nakapaglaro na sa koponan ng Nakhon Ratchasima sa Volleyball Thailand League noong 2021 bago bumalik sa bansa at naglaro para sa Crossovers kung saan pinangunahan niya ang koponan para kunin ang titulo noong 2021 PVL Open Conference. Umaasa si Paat na makuha siya ngayon pagkatapos na hindi siya makuha nitong nakaraang taon kasama na sina Gia de Guzman, Dindin Santiago Manabat, Majoy Baron at Iris Tolenada. Samantala, si Phillips ay umaasang makabalik sa Korean League pagkatapos niyang maglaro sa Gwangju Al Peppers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng medalya ang Pilipinas sa FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Futures na sa Pilipinas din ginanap. Nagkasya sa silver medal sina James Buitrago at Rancel Varga pagkatapos silang yumuko kina Christoph John Oliva at Vaclav Kurva o Kurka ng Czech Republic 21-16, 16-21 at 13-15 sa finals na ginanap sa Novali Sand Courts sa Santa Rosa, Laguna. Tinalo ng Filipino duo sina Toms Liepa at Ernest Puskonzis ng Latvia 21-14 at 21-16 sa semifinals na sila rin ang kanilang tinalo sa pool play. Kahit kinapos sa gintong medalya, ang pagtatapos ni na Buitrago at Vargan sa entablado ay nagpataas ng kumpiyansa ng bansa sa beach volleyball pagkatapos nakunin ni na Cici Rondina at Jovelyn Gonzaga ang ginto noong FIVB World Beach Pro Tour Futures Subic noong Disyembre taong 2022 kung saan tinalo nila sa championship ang kapwa mga Pinay na sina Jen S. Lapor at Florimel Rodriguez. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, narito naman po ang ating showbiz balita. Ihahatid sa atin ang ating kasama na si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Inamin ng kapamilya actor na si J.M. de Guzman na nasaktan ito nang mabash siya sa pagganap
na abogado sa drama series na Linlang. Iyan ang inamin ng binata sa press con ng kanyang pelikulang Guilty Pleasure kasama si Lovie Poe. And lawyer din ang magiging character ni JM sa naturang pelikula, kaya naman hindi niya itinago ang katotohanan na nakaramdam siya ng takot nang magsimula na ang kanilang shooting. Sabi ni JM, matindi ang natatanggap niyang pang-ookray mula sa mga viewers ng nasabing teleserye, kaya naman talagang triple ang ginawa niyang paghahanda para sa kanyang role sa Guilty Pleasure. Kaya sana raw ay pumasa na sa mga manonood ang acting niya bilang abogado sa pelikula ni na Lovie Poe kasama si Jameson Blake mula sa direksyon ni Connie Makatuno. Ilan daw sa inaral niya ay ang tamang pagsasalita at pagkilos ng mga abogado. Bukod dito, nag-research din siya at nag-watch ng mga eksena sa korte. Handa raw si JM na gawin ang lahat para sa Guilty Pleasure, kabilang na riyan ang mga intimate scenes nila ni Lovie Poe. Pero revelasyon ng aktor, inaatake pa rin siya ng matinding nebyos. Sa tanong naman kung ano ang kanyang Guilty Pleasure, sabi niya, alak din, saka yung yung pag-iinom. Tapos na daw siya doon. Yun yung kanyang hirit sa nasabing press con. Samantala, proud na ibinandera ng aktres na si Liza Soberano ang latest sa kanyang buhay. Ito ay matapos itong rumampa sa red carpet ng kauna-unang Ho Chi Minh City International Film Festival sa Vietnam. Isa kasi si Liza sa mga napiling hurado kasama ng film producer na si John Badelu, New York Asian Film Festival Executive Director Samuel Hamier, Vietnamese-American Film Director Tom Cross at Director na si Nguyen Tan Van. Bukod dyan, nagsilbi rin siyang award presenter sa awarding ceremony ng Film Fest kung saan iginawad niya ang Best Actress Award. Sa Instagram, ibinandera niya ang ilang nagagandahang pictures sa event na nakasuot ng sleek black long gown, pati na rin ang ilang moments na makikitang nakatayo siya sa stage upang magbigay ng parangal. Lubos nitong ikinararangal ang naging experience sa film festival. And ayon pa sa actress, inspirado rin itong magtrabaho sa industriya na pinapahalagahan daw ang freedom of expression. At sa panguli natin chika for today, sa wakas natuloy na ang pagde-date ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D at ng Cebuano lawyer na si Oliver Moller. Nag-click daw kasi ang dalawa sa kanilang first date kasabay ng discovery nila sa kanilang common interest sa buhay. Ito ay ang marine biology. Nagkakilala ang dalawa sa dating search na sa dating search na especially for you ng It's Showtime, kung saan si Oliver nga na ka-look-alike ni Piolo Pascual ang napili ni Michelle. And nakasama pa ng kapugso actress and beauty queen din at the same time ang nanay niyang si Miss International 1979 na si Melanie Marquez na tumulong sa kanya na pumili sa 3 searches. And sa nakarang episode ng naturang segment, ipinalabas ang maikling video ng date nila nina Michelle at Oliver, kung saan makikita silang kumakain together. And in fairness plus pogi points ang ginawang pag-pull ng binata sa chair ni Michelle. And ayon kay Michelle, maganda ang naging unang pagde-date nila ni Oliver. And puro papuri din ang sinabi ni Oliver patungkol sa ka-date na beauty queen. Sabi niya, quote and unquote, Michelle is very intelligent and very easy to talk to. And gusto niya pa, ayon kay Michelle, na makilala pa ng gusto itong si Oliver na isang Cebuano lawyer. At pinasalamatan din ng dalaga itong si Oliver for taking the risk daw sa isang dating search sa national TV. And sa naturang segment, nag-open up si Michelle tungkol sa naging karanasan niya sa kanyang past relationship, kung saan inamin niya na naloko rin siya ng kanyang dating boyfriend. And sa ngayon, hinahanap daw niya sa isang partner ay masipag, matalino, and goal-driven. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo kay Stephanie Vicente, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, at sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging hari ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad